Beatrice point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi habang kandung ko sa aking hita ang box ng cake na binili ko. Birthday kasi ng asawa kong si Nathaniel at bala ko siyang sorpresahin. Nakasakay na ako ngayon ng bus pa uwi. Umalis akong mag-isa dahil may trabaho ang asawa ko kaya't nag-commute lang ako. Ngayon ay excited na akong makita at batiin siya sa kanyang kaarawan. Napatingin ako sa aking phone nang tumunog to. Nakita ko na numero ito ni Mama kaya't sinagot ko. Hello Ma! Masaya kong bungad. Beatrice, nasan ka? Kumunot ang noo ko dahil sa tono ng boses ng aking ina. Nasa bus po ako, papauwi na ako. Bakit? Galit na galit ngayon ang asawa mo. Totoo ba to? May kalaguyo ka? Napasinghap ako sa tanong ni Mama at napatingin sa ibang pasahero dito sa bus na may kanya-kanya ring ginagawa. Hininaan ko ang boses ko. Anong ibig mong sabihin, Mama? Wala akong kalaguyo. Saan mo ba narinig yan? Umuwi ka agad para malinis to. Kumalat ang mga litrato mo na may kasamang lalaki. Nanlamig ako sa narinig. Ma, wala akong lalaki. Paano mangyayari yan? Baka kagagawa na naman to ni Ellen. Umuwi ng bruha at bala ka talaga yatang siraan. Ma, wag ka naman munang magbintang agad. Sino pa bang gagawa ng ganyan, ha? Isa lang naman ang may galit sa'yo. Si Ellen. Kaya't umuwi ka na rito bago pa masira ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ko't ibinaba ang tawag. Tinawagan ko si Nathaniel ngunit hindi siya sumasagot. Hindi na ako mapakali dito sa loob ng bus. Kung kailan umaayon na sa akin ang panahon. Kung kailan naman nakukuha ko na ang loob ni Nathaniel sa loob ng 3 taon namin bilang mag-asawa, ay saka naman nangyari ito. Sagutin mong tawag, please. Nangilid ang luha sa aking mga mata nang makitang iniignora niya ang tawag ko. Sa sobrang panginginig ko, nahulog pang phone ko sa paanan ko. Kukunin ko na sana ito nang biglang nagsigawan ng mga tao nang bumilis ang takbo ng bus. Nawala ng preno! Narinig kong sigaw ng ilan. Nakaramdam ako ng takot sa narinig at hindi na nga ako nabigyan ng oras para maproseso ang nangyayari. Dahil bumaliktad ng bus at naipit ako dahil sa gilid ako ng bintana. Aray! Nagdilim ang aking paningin habang rinig na rinig ko ang sigawan ng mga pasahero. May nakadagan pa sa akin na ibang katawan, kaya't halos hindi na ako makahinga. Tulong! Para akong unti-unting kinuhanan ng hininga sa nangyari. Miss! Tulong! Nagkaroon ako ng pag-asa nang may rescuer na. Nailabas ako sa bus na may sugat sa aking braso at ulo. Isinugod ang mga sugatan sa aksidente sa ospital kabilang na ako. Hindi ako makapag-react sa lahat. Para akong natulala kahit duguan ako at napaligiran ang katawan ko ng sugat. Si Mama lang ang tanging nagpakita sa ospital na alalang-alala sa akin. Si Nathaniel, hindi man lang bumisita. Diyos ko anak, tinakot mo ko ng husto. Ani Mama, hindi pa rin mapawi ang kanyang pag-iyak. Ano nang nangyari Mama? Wala akong lalaki, Ma. Huwag mo nang isipin yan ngayon, anak. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Hindi, gusto kong malaman kung ano bang nangyari. Bakit may lalaki ako? Wala akong kabit, Mama. May nagpadala sa mga De La Vega na mga litrato. Litrato mo ito na may kasamang lalaki at meron pang naghahalikan. May kinuha si Mama sa kanyang bag at nanginginig na ibinigay niya ito sa akin. Ito, binigyan ako ng kopya. Ipinagtanggol na kita, Beatrice. Ngunit saradong kanilang utak, lalo na ng asawa mo. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa mga litratong ipinakita ni Mama sa akin. Walang katotohanan to ngunit naniniwala sila. Paano nangyari to, Ma? Hindi ko naman kayang gawin to kay Nathaniel. Umuwi na ng Pilipinas si Ellen, ang dating nobya ng asawa mo. Malamang may kinalaman siya dyan. Alam kong lagpas sa langit ang galit nun sa'yo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. At siguro, mas pinili ng magulang ni Nathaniel na paniwalaan yon. Kasi dismayado sila sa'yo, anak. Alam mo namang gusto nung magkaapo, hindi ba? Pero ilang taon na, hindi mo pa rin sila nabibigyan. Importante sa kanila na may susunod sa yaman nila, anak. Lalo na't nag-iisa lang yang si Nathaniel. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi ko kayang gawin sa asawa ko ito. Hindi ako lumalabas ng bahay.
Kung lalabas man nagpapaalam naman ako. Wala akong tinatago, kaya't bakit? Mas inalala ko pang relasyon namin ng asawa ko kesa ang katotohanang naaksidente ako at muntik nang mawala ng buhay. Hindi ko ininda ang sakit ng disgrasya dahil dito. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ako ng pag-asa nang binisita ako ni Nathaniel. Pero nakaramdam din ng kaba lalo na nang makita ko na seryoso siya at wala man lang bahid ng pag-aalala sa kanyang itsura. Nathaniel, lumapit siya sa akin at may inilapag sa harapan ko. Bumaba ang tingin ko rito at halos mawalan ako ng hininga. Bagsak na bagsak ang puso ko nang bungaran niya ako ng annulment paper. Gulat ko siyang tiningnan. Anong ibig sabihin nito, Nathaniel? Hirap na hirap pa akong itanong yon dahil may bandage pang ulo ko at iba pang parte ng katawan ko. Hindi ko ito inaasahan sa kanya. Maghiwalay na tayo, Beatrice. Malamig niyang wika. Bakit? Dahil ba sa nalaman mo na may iba ko? Hindi totoo yun, Nathaniel. May balak lang na sumira sa atin. Huwag ka namang maniwala dun, oh. At nakita mo ba yung nangyari sa akin? Na-aksidente ako. Hindi itong tamang panahon para... Itong tamang panahon, Beatrice. Ilang taon na tayong kasal ngunit hindi pa rin tayo nagkakaanak. It makes sense kung bakit. Kasi may iba ka. Baka hindi mo ko mabigyan kasi sa kalaguyo mo ibibigay. O baka naman ay baog ka. Wala akong kalaguyo at hindi ako baog. Isa lang naman ang rason kung bakit kita pinakasalan, Beatrice. Dahil pinagkasundo ka sa akin at wala akong magawa kung hindi sundin ng magulang ko. Kasali sa kasal ang pagbibigay mo sa akin ng mga anak para may susunod sa yaman at ari-arian ng pamilya ko. Pero hindi mo ako binigyan. Nanghina ako sa narinig. Ngayon, kumalat na may iba ka. Nadismay ang magulang ko at gusto nilang maghiwalay na tayo. Kaya ako ito ginagawa ngayon. Kaya't huwag na nating pahirapan ng sarili natin, Beatrice. Tama na ang kalokohan na ito at maghiwalay na tayo. Kumuyom ang kamao ko. Sobrang timing naman ang pakikipaghiwalay mo sa akin. Porket bumalik na sa Pilipinas si Ellen. Parang na-trigger ko siya ron. Hindi ito tungkol sa kanya. Obvious naman na tungkol to sa kanya. Siguro, pabor na ang mga magulang mo kay Ellen kasi hindi na siya hampas lupa. Siguro si Ellen din ang may gawa ng mga litrato na pilit niyong pinaniniwalaan. Pilit mo akong bibigyan ng dumi kasi alam mong hindi ko gagawin yon. Dinudumihan mo ko para may rason kang hiwalayan ako. Kinuha niyang kamay ko at binigyan ng ballpen. Pirmahan mo na. Umiling ako sa kanya. Mahal kita, Nathaniel. Ginawa kong lahat para bumaling din ang nararamdaman mo sa akin. Naging mabuting asawa ko sa'yo. Nanginig ang boses ko sa huling sinabi. Kung nasaktan ako sa aksidente, mas nasaktan ako sa sorpresa ngayon ni Nathaniel. Hindi kita mahal. Doon ako natigilan. Tiningnan niya ako sa mata. Hindi kita mahal. Sa loob ng 3 taong kasama kita, hindi kita itinuring na asawa ko. Alam mo sa simula pa lang kung sinong nararapat para sa akin. Si Ellen yun. At ngayon gusto na siya ng magulang ko. Pagkakataon na ito, nang sa wakas ay magkatuluyan na kami. Sunod-sunod na ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Walang konsensya na sinabi niya yun sa akin. Ibabasura na ako dahil wala na akong silbi. Nag-iwas siya ng tingin at kumuyom din ang kamao niya. Hindi ako bobo para hindi ko alam kung sinong laman ng puso niya. Si Ellen to, isang probinsyana. Nagtanan pa nga sila dati para lang hindi matuloy ang kasal namin. Pero nagawan pa rin ang paraan para paghiwalayin sila. Alam ko na durog ang puso ni Nathaniel nang ikasal siya sa akin. Pero mas lalo na ako. Kasi ikinasal ako sa lalaking ayaw sa akin. Parehas lang kaming biktima ngunit hindi gaya niya. Hindi ako mabibigyan ng hustisya. Sa huli, ako ang talo. Nathaniel, ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Pumasok sa kwarto ng ospital si Mama at itinulak si Nathaniel palayo sa akin. Agad niya akong niyakap at nanlilisik ang mga matang tiningnan ng asawa ko. Anong ibig sabihin nito, ha? Namimilit ka? Nakita mong naaksidente si Beatrice. Nathaniel, hindi ba pwedeng pagkatapos na lang? Umigting ang panga ni Nathaniel at binawi ang annulment paper. Yakap-yakap ako ni Mama habang masama pa rin ang tingin sa asawa ko. Ang akala ko mabuti kang lalaki, Nathaniel. Akala ko may tiwala ka sa anak ko. Hindi siya lalakero.
Ikaw ang una niya sa lahat, tapos sisirain mo siya ng ganito? Bumuntong hininga si Nathaniel, manhid sa sinasabi ni Mama. O sige, pagbibigyan ko muna kayo. Pagkagaling mo, gusto kong pirmahan mo annulment paper. Ayoko nang patagalin to, lalo na't wala naman akong nakukuha sa'yo. Sana anakan ka ng hampas lupa mong Ellen ng marami pag naghiwalay na kayo ng anak ko. Nakakapang sisi. Gamit na gamit ang anak ko ng pamilya ninyo, ha? Umalis ka na at wala kang kwenta. Kita ko na parang naapektuhan si Nathaniel sa isinigaw ni Mama. Ngunit umalis pa rin to. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama. Nang kumalas siya sa yakap, hinarap niya ako. Pagkagaling mo, iwan mo na ang lalaking yon. Ma, parang pinatunayan ko lang na totoo yun. Wala akong lalaki, Ma. At ano naman ngayon, anak? Basta't alam mo sa sarili mo na hindi totoo yun. Alam ko na hindi totoo yun. Kesa naman maghirap ka pa. Masaktan ng masaktan sa walang pagmamahal na relasyon ninyo ni Nathaniel. Nagsisisi ako, anak, na pumayag ako sa gusto ng mga De La Vega na ipakasal ka sa anak nila. Hindi ka baog. Sadyang hindi lang agad nabibigay. Ako nga'y matagal bago ka binigay sa akin. Pero hindi ako iniwan ng papa mo. 10 taon pagkatapos naming ikasal, saka ka lang dumating. Kaya't ikaw lang mag-isa. Hindi ka baog, anak. Napahagulgul na ako. Iwan mo na siya, anak. Bata ka pa. Marami pang mas deserving para sa'yo. 5 araw akong nanatili sa ospital bago tuluyang nakalabas. Hindi ako umuwi sa bahay ng asawa ko. Dumiretso ako sa bahay ni Mama at doon tinuloy ang pagpapagaling. Mas masakit ang puso ko kaysa sa iniinda ko sa pisikal na aspeto ng buhay ko. Hindi maayos ang tulog ko dahil iniisip ko lagi ang tungkol sa amin ni Nathaniel at ang posibilidad na maghihiwalay na kami. Ayoko pa siyang makita dahil baka ilapag na naman niya sa harapan ko ang papel na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Ma'am, may bisita po kayo. Bigla akong kinabahan sa pinaalam ng kasambahay sa akin. Kung si Nathaniel to, hindi ko pa siya kayang harapin. 2 linggo na rin ang nakalipas mula nang maaksidente ako. Hindi ako nagparamdam sa kanya. Hindi rin naman siya nagparamdam sa akin kaya't ang makita siya ngayon ay nagpanumbalik sa sakit na aking nararamdaman. Sino ho? Tanong ko. Babae po, ma'am. Pinapasok namin kasi sabi kaibigan mo raw. Nagtaka ko sa kanyang sinabi. Wala ho akong kaibigan, Manang. Nataranta siya. Hala, ganun mo ba, ma'am? Ay naku, palalabasin na lang po namin. Huwag na, haharapin ko na lang kung sino mang nagpapanggap na kaibigan ko. Wala si mama at papa ngayon. Dahil may inasikaso sa kanilang negosyo kahit ako lang narito kasamang mga kasambahay. Nagtungo ako sa sala para makita kung sinong bisita na sinasabi nila. Tumayo mula sa pagkakaupo ang isang pamilyar na babaeng nagpatigil sa akin. Beatrice! Nakita ko sa harapan ko ang dating nobya ni Nathaniel na si Ellen. Malaki ang ipinagbago niya lalo na sa pisikal na aspeto. Kung noon ay simpleng probinsyana lamang siya, ngayon ibang-iba na siya. Branded ng damit at revealing. Makulay ang kanyang maiksing buhok at makapal ang makeup. Hindi ko inaasahan na ganitong bersyon ni Ellen ang makikita ko. Kay laki ng ipinagbago niya. Siguro dahil ng ibang bansa siya. Ikinasal siya sa isang matandang Amerikano at nabalitaan ko na lang na byuda na siya dahil namatay to kaya't nasa kanyang lahat ng ari-arian nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko yata natatandaan na magkaibigan tayo para pumasok ka sa pamamahay ko. Natawa siya. Alam ko, ngunit hindi kita makakausap ngayon kung sasabihin ko na ako ang inagawan mo ng lalaki. Umigting ang pangako. Hindi ko inagaw sa'yo. Alam mo simulat sa pool na kaming ipinagkasundo. Hindi naman ako bobo para hindi alam yon. Pero ganun ang tingin ko. May magagawa ka ba? Mga agaw ka. Inagaw mo si Nathaniel sa akin. Kaya ka ba talaga nagpunta rito para sabihin yan? Tandaan mo na sa pamamahay kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Beatrice. Nandito ako para tulungan si Nathaniel. Gusto na ako ng pamilya niya lalo na ngayong nasa alanganin ka. 3 taon ngunit wala pa kayong anak? Sinong hindi mababagot? Sige nga. Lalo na't may issue kang ng lalaki. Nakakahiya.
Ikaw lang yatang anak ng mayaman na walang class, ha? Siguro ikaw ang may gawa nun para sirain ako, no? Paano mo nalaman? Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi man lang niya idinenay na siyang may gawa. Tumawa pa nga siya. Hindi naman ako santa para i-deny yun. Hindi ako malinis na tao kaya't gagawin ko ang lahat. Maibalik lang ang lahat na sa simula ay sa akin. Lalo na si Nathaniel. Hayop ka! Sasampalin ko na sana siya kaso napigilan niyang kamay ko. Ngumisi siya. Huwag mo akong sampalin, Beatrice. Hindi ka dapat magalit sa akin. Dapat lunukin mo ang dumi na ginawa ko para sa iyo. Mahal ko si Nathaniel at mahal niya ako. Ikaw lang ang sagabal kaya't dapat mo nang ibigay ang hiling ng asawa mo. Ibinigay niya sa akin ng isang envelope kaya't naibaba niya ang kamay kong sasampal sana sa kanya. Buksan mo at pirmahan. Ihatid mo yan kay Nathaniel pagkatapos, Beatrice. Hindi ka naman siguro madamot para palayain si Nathaniel, ano? Kailangan niya ng anak at alam ko na ako lang makakapagbigay nun sa kanya. Tinawagan ko sa phone si Nathaniel para makausap siyang muli. Hindi ko tanggap na si Ellen pa mismo ang naghatid ng annulment papers. Para bang ipinamumukha niya sa akin na talunan ako at hindi niya kailanman iniibig. Hello, good afternoon. This is Mr. Ramoya speaking. Hello, si Beatrice ito. Oh, hello Mrs. De La Vega. Bati ng sekretarya sa akin. Nandyan ba si Nathaniel? Gusto ko siya makausap. I'm sorry Mrs. De La Vega, ngunit wala si Mr. Nathaniel sa kanyang opisina. Nasa Singapore siya para sa isang business trip. Nagulat ako ron. Nag-business trip siya sa gitna ng pakikipaghiwalay sa akin? Kailan ang uwi niya? Next month pa po. Nalaglag ang aking panga. Next month? Halos punitin ko na ang hawak kong annulment paper. Insulto ito sa akin. Na para bang wala lang sa kanya ang kasal kasi si Ellen na mismo ang naghatid. Sabihin mo sa kanya, kapag may oras na siya na pinirmahan ko ng annulment papers. Po? Iyahatid ko sa bahay niya. Good news to kahit sabihin mo yan sa kanya ha. Ramdam ko ang gulat niya sa kabilang linya pero nagawa niya pa rin sumagot ng formal sa akin. Sige po ma'am. Pagbaba sa tawag, pinirmahan ko ng annulment papers. At umiyak ng todo hanggang sa maubos ang luha ko. Kinabukasan ay umalis ako para magtungo sa bahay ni Nathaniel. Pagdating ko ron, tahimik ang mga kasambahay dahil nandito pala sila Tito Nathan at Tita Teresa. Anong ginagawa mo rito? Mataray na bungad sa akin ni Tita. Nasaksihan ko talaga ang pagbabago ng pagtrato niya sa akin. Noon gustong gusto niya ako dahil mayaman at mas bagay kami ng anak niya. Ngayong hindi ko siya mabigyan ng apo, nag-ibang ugali. Nandito ako para... Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Anong gayumang inilagay mo sa inumin niya para hindi kami sundin? Gigil na sambit niya at lalapit sana sa akin pero hinawakan siya ni Tito Nathan. Kumunot ang noo ko. Anong sinasabi ho ninyo? Iniiwasan niya kami. Ang sabi niya hindi niya gagawin ang gusto namin. Hindi ka raw niya iiwan. Ha? Anong ginawa mong babae ka, ha? Wala ka namang silbi para gawin yon ang anak ko sa'yo. Anong mangyayari kapag hindi ka niya hihiwalayan? Tatanda na lang siya nang walang anak? Nagulat ako. Hindi ako iiwan ni Nathaniel? Naguluhan akong bigla. Papaanong mas mahalaga ka kesa sa amin, ha? Matapos mo siyang lokohin? Hindi ko nilokong anak niyo, tita. Pero dahil sarado ng utak niyo, syempre hindi na kayo maniniwala. Bakit mo pa ba pinapahirapan ng anak ko? Sana namatay ka na lang sa aksidente na yun para hindi na kailangan ng annulment pa. Para akong tinusok ng punyal sa narinig. Masakit yung marinig lalo na sa pamilya na minahal ko. Hindi ako mahalaga kay Nathaniel. Siya na mismong nagsabi sa harapan ko. Hindi kayo sinuway ng anak niyo, sa katunayan nga ay nandito ko para ihatid ang annulment paper na pinapirma niya sa akin habang nasa Singapore siya. Nagulat sila sa sinabi ko. Ang sakit niyong magsalita. Porket hindi ko kayo nabigyan ng apo, nakalimutan niyo ng maging tao. Sino kayo para pangarapin ang pagkamatay ko, ha? Eto na ho, pinirmahan ko na. At hindi ako maghahabol sa anak niyo. Binigay ko sa kanyang envelope na naglalaman ng annulment papers. Gulat na gulat sila. Parang nabunutan ng tinik.
Umatras na ako. Aalis na ako. Sana maging madali ang proseso ng annulment. Ayoko nang makita yung apelido ninyo sa pangalan ko. Ayoko na kayong maging kapamilya. Pride ang nanguna kaya ako nasabi ang lahat ng yun pero sa kaloob-looban ko, masakit yun sa akin. Ayokong umiyak sa harapan nila na maging kawawa sa hiwalayan na ito. Wala akong ginagawang masama para matikman ang kalupitan na ito. Kaya't hindi ako luluha sa harapan nila na parang tangat talunan. Anak, huwag mo namang gawin to. Please. Yun ang pagmamakaawa ni Mama sa akin nang umuwi siya at nadat na ng maleta at bag ko sa sala. Kauuwi pa lang nila ni Papa galing sa business meeting at ito ang ibubungad ko sa kanila. Gusto ko muna pong magpakalayo. Mama, pinirmahan ko ng annulment kaya sana putulin niyo na rin ang koneksyon niyo sa mga De La Vega. Sa huli, walang nagawang pamilya ko kung hindi ang suportahan ako sa gusto ko. Aalis ako para makapag-move on at makapagsimulang muli. Tatapak lang muli ako sa bayang to kapag hindi na masakit. Hindi na ako nagpahatid pa sa airport. Ayokong malaman din nila Mama kung saan ang tungo ko. Gusto kong magbagong buhay. At kung ibibigay pa ng Panginoon, maghahanap ng bagong pag-ibig. Nasa loob na ako ng airport nang tumunog ang phone ko. Kumunot ang noo ko nang makita ang numero ni Nathaniel. Hinayaan ko lang yung mag-ring. May mga mensahe rin siya na sagutin ko raw ang tawag niya pero hindi ko ginawa. Case closed. Tapos na kami. Binigay ko ng gusto niya kaya sana masaya na siya. Nang tumigil na siya sa pagtawag, ini-off ko ng phone ko saka humakbang nahila ang maleta ko para humabol sa flight ko patungo sa bagong lugar na yayakap sa bagong ako. Nathaniel's point of view. Madalian ang pag-uwi ko sa Pilipinas mula sa Singapore. Hindi ko natapos ang 1 month na business trip ko dahil sa natanggap kong mensahe mula sa sekretarya ko at pamilya ko. Bago ako umalis ng Pilipinas, nag-away pa kami ng pamilya ko. Yun ay matapos ayawan ko ang gusto nilang mangyari. Matindi ang konsensya ko nang inalok ko ng hiwalayan si Beatrice. 1 araw lang matapos ang birthday ko. Halo-halo ang emosyon ko sa araw na yun. Galit kasi nakita ko ang litratong yon na may mukha ng asawa ko kasama ng ibang lalaki. At ang pagkadismaya ng pamilya ko na wala pa rin kaming anak. Alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko. Walang matinong lalaki ang nakikipaghiwalay sa asawa na lumalaban sa kanyang buhay sa ospital. Hindi ko na alam kung paano ko gagawin yon nang hindi maluluha at hindi man lalambot sa iyak niya. Na-trigger ako nang sabihin ng pamilya ko na ilalagay nila sa mental hospital ang asawa ko kung hindi ko hihiwalayan. Gagawin nilang baliw kasi hindi nagkaanak. Ilalantad ang panlalalaki na alam ko nang hindi naman totoo. Kasi nasa bahay naman palagi ang asawa ko. Alam kong hindi posible yun pero sa estado ng magulang ko na siyang may hawak pa sa kayamanan at ari-arian namin, magiging posible yun. Kaya atat na atat akong makipaghiwalay para hindi mangyari yun. Ipinakilala nilang muli si Ellen sa akin, ang ex ko na siyang inayawan nila noon. Gusto nilang ikasal ako sa babaeng minsan ko nang kinabaliwan para magkaanak at hiwalayan ang asawa kong baog daw. Hindi ako halos makatulog nang sabihin ko ang masasakit na mga salita na yun sa harapan ni Beatrice. Kaya hindi ako nagpaparamdam at pumatol pa sa 1 month business trip para makaiwas sa gusto ng pamilya at para maghanap ng paraan kung paano manghihingi ng sorry sa asawa ko sa nagawa ko. Pero halos tumigil ang mundo ko nang malaman ko ang balita. Umuwi agad ako para kumpirmahin yon. Pinirmahan ni Beatrice ang annulment? Tanong ko sa mga magulang ko. Oo anak, nagulat nga kami nang magtungo siya rito nung nakaraang araw. Ang akala namin ay maayos na kayo at hindi mo kami sinunod kasi yun naman talagang sinabi mo. Pero sa huli, alam ko naman na hindi mo kami matitiis anak. Ani Mama, tinawakan ako sa mukha. Kasalanan ko kung bakit naikasal ka sa babaeng yon. Kung sana hinayaan kita sa babaeng gusto mo noon, matagal na sana akong may apo. Ibinigay ni Mama sa akin ng envelope at naroroon sa loob ang annulment papers na may pirma ni Beatrice. Umigting ang aking panga. Saan niya nakuha to? Hindi ako nagpapirma sa kanya, Mama. Itinapon kong kopya ko. Asi ko. Napawi ang ngiti ni Mama. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang nagbigay nito sa kanya? Ako ang nagbigay, tita. Kaming lahat ay napalingon sa nagsalita.
Kumunot ang noo ko nang makita ko si Ellen. Nakapambahay na siya at mukhang kalalabas lang sa isang kwarto. Ellen, ano ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Ako ang nagpapunta sa kanya rito, anak. Totoo nga ba, Iha? Ikaw ang nagpapirma kay Beatrice? What a brave soul you have! Ngumiti si Ellen sa akin. Nice to see you again, Nathaniel. Hindi ka ba masaya sa ginawa ko? Alam ko namang nagtitiis ka lang sa babaeng yun eh. Now that I'm here, pwede nating ipagpatuloy ang naudlot nating pag-ibig. Nang haplusin niyang pisngi ko, agad akong umiwas. Nagbago ng puso ko sa loob ng 3 taon. Mahirap aminin pero iyon ang totoo. Hindi naman pala mahirap kausap ang asawa mo, Nathaniel. Ang akala ko mahihirapan tayong ihiwalay siya sa iyo. Hindi na pala kailangang dalhin sa mental kasi siya nang nagdesisyon, oh. Alam mo ba, Iha, baliwang babaeng yun sa anak ko. Hindi ko napansin nung una kasi sobrang hinhen nung una naming makilala siya. Shut up, Mama. Hindi ko mapigilan. Nalaglagan pa nga ni Mama. What did you just say, Nathaniel? Huwag mong sabihin. Ayaw mong makipaghiwalay talaga kay Beatrice? You can't do anything about this, Nathaniel. Tandaan mo na hindi mo makukuha ang para sa'yo kung hindi mo kami susundin. Maghihiwalay kayo ni Beatrice at pagkatapos, magpapakasal ka kay Ellen. And that's final. Hindi ko magawang tanggihan si Mama kasi bala kong makuhang kumpanya at ilan sa mga ari-arian. Hindi ko kasi nakuha noong ikinasal ako kay Beatrice. Nasa kasulutan kasi na saka na tuluyang ipapasa sa akin kapag nagkaanak na kami. Pero dahil wala, tuta pa rin ako sa negosyo ng sarili kong pamilya. Ayoko pa rin i-give up to dahil binantaan ako ni Mama na ibibigay to sa pinsan ko na si Darwin, na siyang pinaka-close ni Mama. At ayoko nun. Gusto ko akong makakakuha ng pinaghirapan nila. Gusto kong makausap si Beatrice. Yun ang bungad ko sa ina ng asawa ko nang magtungo ako sa kanila. Pero sampa lang naging sagot ni tita na tinanggap ko lang. Hinawakan agad siya ni tito para pigilan siya sa susunod niyang gagawin. This is all your fault. Wag na wag mo nang hanapin pang anak ko. Hindi ko makakalimutan ang pinagsasabi mo sa kanya. Hindi ko ginusto ang mga sinabi ko, tita. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Umalis ka. Wala ritong anak ko. Umalis. Iniwan kami dahil sa iyong walang hiya ka. Umalis ka dito. Nanlamig ako. Umalis siya? This is you and your family's fault. Gusto niyo pala ng apo? Nag-hire na lang sana kayo ng baby maker para may solusyon na sa problema ninyo. Mga walang puso kayo. Umalis ka. Don't you ever show your face to me and to my daughter. Hindi kita tatanggapin bilang son-in-law ko. Para akong paulit-ulit na pinagsusuntok sa puso dahil sa binibitawang salita ni tita. Hindi ko rin naman siya masisisi. Dahil kung masakit sa akin, mas doble pang nararamdaman ni Beatrice nang bungaran ko siya ng ganun. Nag-hire ako ng mga magagaling na tao upang mahanap ang bagong lugar na pinuntahan ng asawa ko. Hindi ako susuko. Mali ko ito kaya't gusto kong itama. Nathaniel, saan ka pupunta? Nilingon ko si Ellen na ngayon ay nakahalukip-kip na. Magmula nang nagustuhan siya ng pamilya ko. Dito na siya pinatira sa bahay ng parents ko. Biyuda si Ellen. May asawa siyang foreigner kaya't nasa kamay niya na ang kayamanan nang mawala ito. Kaya siguro nagustuhan siya ng pamilya ko. Business trip, tipid kong sabi. Na naman? Kailan mo ba sikasuhin ang annulment nyo? May pirma na ni Beatrice pero hindi mo naman kinikilos. Busy ako. Yun ang sabi ko bago itulak ang pinto. Ngunit bago ako makalabas, nanigas ako nang yakapin ako ni Ellen mula sa likuran. I love you, Nathaniel. Masaya ako natanggap na ako ng pamilya mo. Pwede na tayong magkatuluyan gaya na pinapangarap natin dati. Tinanggal ko ang kamay niya at hinarap siya. Kita ko ang pagkadismaya niya. Hindi ko napangarap yun ngayon. Napasinghap siya sa sinabi ko. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sumusuway sa mga magulang ko. Sinunod ko nga sila nang pakasalan si Beatrice nung pinaghiwalay tayo, diba? Kaya huwag kang mabahala. Kaso hindi to business trip. Pupunta ako sa lugar kung saan namamalagi si Beatrice ngayon ngunit hindi ko siya guguluhin. Hindi ko rin kasi alam kung anong sasabihin ko kapag nagpapakita na ako sa kanya. Baka itaboy lang ako kasi
Napakawalang hiya ko. Pero bahala na. Ayoko siyang mawala. Babawi ako. Beatrice, point of view. Hindi madali ang pagsisimula. Yun ang natutunan ko sa pag-alis ko para magsimula ulit. Walang pamilya ko't wala akong mga kasambahay na magsisilbi sa akin. May sapat naman akong pera para matugunan ang pangangailangan ko, ngunit kung hindi ako magtatrabaho, mauubos ang pera ko. Ayokong mabakante ang aking isipan dahil alam ko kapag nangyari yun, maiisip ko na naman ang tungkol sa amin ni Nathaniel. Pero mapaglaro talaga ang buhay. Sa gitna ng pagsisimula ko mula umpisa, doon ko rin nalaman na buntis na pala ako. Hindi ko namalaya na may kasama na pala ako na nasa loob ng aking tiyan. Naiyak ako sa sobrang sayat na ngako ako simula sa araw na yun. Naiingatan na taalagaan ko ang blessing na dumating sa akin. Bea! Yung anak mo, natawag na naman sa guidance counselor kanina. Nanuntok ng kaklase! Natigilan ako sa pagsasampay sa mga nilalabhan kong damit dahil sa sinabi ni Mariana, ang kapitbahay ko. Ha? Oo, ewan ko ba naman yan sa anak mo? Mabutit hindi ka pinatawag. Napasapo ako sa aking noo. Diyos kong bata talaga, oh. Nasaan na kaya yun? Napakabilis lang ng panahon. Ang hindi inaasahang pagbubuntis ko sa anak ko, ngayon ay 7 taong gulang na. Ilang taon nang nakalipas mula nang pinili ko ang buhay na ito at hindi ako kailanman nagsisisi. Masaya ako't kontento. Kahit single mom, hindi ko pinaramdam sa anak ko na kulang kami. Binala kong ipaalam ang pagbubuntis ko noon kay Nathaniel. Ngunit hindi ko nagawa yon dahil ang sabi ni Mama, masaya na raw si Nathaniel sa piling ni Ellen. Doon pa lang umatras na ako at hindi na itunuloy ang plano ko. Wala na akong balita sa kanila. Kung ikinasal na ba sila o kung may anak na. Mas pinili kong hindi na makibalita upang hindi bumalik ang sakit na aking nararamdaman. Hindi madaling kalimutan si Nathaniel, lalo na't ang anak ko, kamukhang kamukha niya. Parang ang naging ambag ko lang ay ilabas siya sa mundong ito kasi kopyang-kopyang tatay. Hinintay ko sa labas ng gate ang aking butihing anak. Nakita ko siyang malaki ang ngisi habang naglalakad pa uwi kasamang anak ni Mariana na si Joselito. Nate! Tawag ko sa anak ko. Lumiwanag ang kanyang mukha at mabilis na tumakbo palapit sa akin para yumakap at magmano. May sinunto ka raw? Totoo ba yun? Tanong ko nang kunin ko ang kanyang bag mula sa likod. Nauna siyang tumakbo papasok sa aming apartment. Sumunod ako sa kanya. Nangungopya siya, May. Pagagalitan ako ni teacher kung kukopya siya. Kailangan mo ba talaga siyang suntukin? Sa susunod, baka mapatawag na ako. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi po, Ma. Pero makulit po kasi siya. Kinakailangan ko siyang suntukin para tigilan niya na ako. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita. May pagkamakulit itong anak ko na si Nate. Matalino gaya ng kanyang ama, ngunit madalas suki sa guidance office dahil palaging napapaaway. Nabubuli kasi ang anak ko na kesyo wala raw siyang ama. Na bastardo daw. Nasasaktan akong marinig yon para sa aking anak. Sinisisi kong sarili ko sa parte na yon kasi hindi ko siya naipakilala sa kanyang ama. Pero natatakot ako na kapag ipapakilala ko siya, baka kukunin siya sa akin lalo na't lalaki siya. Maiengganyo sa kanya ang pamilya ni Nathaniel at ilalayo siya sa akin. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Ayaw mo naman siguro kung maipatawag, di ba? Niyakap kong anak ko na bagong bihis na. Galit ako, Mama. Napatingin ako sa kanya. Ha? Kanino ka naman galit? Sa papa ko. Kung sino man siya, galit ako sa kanya. Nanlumo ako. Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi sumagot ang anak ko, ngunit kita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi po pwedeng magtatanim ng galit ang anak ko sa papa niyang hindi pa niya nakikilala. Ma, kamusta? Bungad ko kay Mama nang dumating ang Sabado. Walang pasok kaya't kasama ko si Nate sa trabaho ko sa isang flower shop. At dahil break time ko, nagawa kong tawagan si Mama. Ayos lang naman, anak, napatawag ka. May balita po ba kayo kay Nathaniel? Nagulat si Mama sa tanong ko. After 7 years, nagtanong kang muli, anak. Marami akong gustong ikwento sa'yo, kaso baka ayaw mong marinig. Bakit po? Ano po bang meron?
Matagal nang wala rito si Nathaniel. Ani mamang nagpakunot sa aking noo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hinahanap ka niya rito noon anak, ngunit itinaboy ko. Sinabi ko na umalis ka na nga. Mga ilang araw yata yun o linggo? Nagtungo rito ang pamilya ni Nathaniel. At inakusahan pa akong tinatago ang anak nila. Muntik ko na ngang ipapulis yung mga trespassing na yun. 7 taon na anak, hindi ko alam kung nasa ng asawa mo. Pati yung Ellen hindi alam saan nagpunta. Hindi ko na dapat marinig pa ang mga ito. Kung umalis si Nathaniel, ano bang pakialam ko? At mukhang hindi ko pa yata mapapakilala si Nate kasi wala pala siya dyan. Bakit nga pala anak? O wala naman mama. Sayang at kasal pa rin naman kayo ano? Hindi ko nga alam kung bakit hindi na na-push through ang annulment eh. Si Nathaniel itong atat na hiwalayan ka noon. Tapos ang ending wala namang nangyari. Marami pa kaming pinag-usapan ni mama. Nangamusta rin siya sa lagay namin at ang pag-asa na makitang muli ang kanyang apo. Sinabi ko na bibisita kami riyan dahil wala naman pala si Nathaniel. Kay gwapo ng anak mo, Beatrice. May potential maging child model. May lahi ba yan? Tanong ni Ma'am Cha. Ang boss ko rito sa flower shop habang pinagmamasan ng aking anak sa labas ng shop niya na naglalaro ng larong pangkalsada kasamang mga bata na bago niya palang nakilala. Oo. May lahing Chinese ang ama niyan. Nasan nga bang papa niya? Pinabayaan ba kayo? Natigilan ako sa tanong niya. Pasensya na sa tanong ko ha. Curious lang naman ako, iha. Hiwalay na po kami ng asawa ko. Hindi niya po alam na may anak kami. Namilog ang kanyang mga mata. Bakit? Mahabang kwento po, Ma'am Cha. At saka sapat na ako sa anak ko. Masaya naman kami na kami lang. Naku, baka sinasabi niya lang yan. Pero sa kaloob-looban, naiinggit din yan sa ibang bata. Iba pa rin ang kompleto ang pamilya, Beatrice. Hindi ako nagsalita. Hindi ko naman iniignora ang posibilidad. Alam kong gaya ng ibang bata, gusto rin ng anak ko ng kompletong pamilya. Sa gitna ng tahimik na pag-entertain ko ng mga customer sa flower shop, isang sigaw sa labas ang nagpatigil sa aming lahat sa loob. Ano yun? Ani Ma'am Cha. Kinabahan ako. Titingnan ko po sandali lang po. Lumabas ako sa shop para tingnan ang nangyari. Nakita kong isang lalaki na galit habang kaharap ang anak kong naiiyak na. Mabilis akong lumapit. Ano pong nangyayari dito? Galit akong tiningnan ng lalaki. Ikaw bang ina ng batang yan? Oo, ako nga ho. Bakit po ba? Yumakap sa akin si Nate sa takot. Wala ka namang kwentang ina. Binapabayaan mo yung anak mo sa kalsada. Tingnan mo nangyari sa kotse ng amo ko. Basag yung salamin kasi binato niya ng bato. Napasinghap ako sa narinig at tiningnan ng aking anak. Umiling-iling siya sa akin. Hindi ko po sinasadya, Mama. Huwag ka pong magalit. Nanlambot ako sa sinabi ng anak ko at tiningnan muli ang lalaki na problemado na. Sir, hindi naman po niya sinasadya. Wala akong pakialam. Anong gagawin ko dyan? Ikaw kasi nahayaan mo yung anak mo sa kalsada. Hindi ito playground. Alam ko naman ho yun. Hindi nyo naman po kailangang isigaw. Babayaran ko po kung ano mang nangyari dyan sa kotse mo. Natawa siya. Parang insulto yun sa akin lalo na't pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ha? Nagpapatawa ka ba? Sa itsura mo na yan, kaya mong magbayad? Umigting ang aking panga. Magbabayad na nga ako Ang dami mo pang sinasabi. Baka kasi sa salita ka lang at pagkatapos tatakasan mo ko. Itsura mo pa namang. Nagtatrabaho ka lang naman sa flower shop. Ilan lang ang sahod mo riyan? Hindi kayang bayaran yan. Sa barangay na lang ho tayo mag-usap. Ayokong makausap ka rito sa gilid ng kalsada. Hindi ko gusto na sobrang baba ng tingin mo sa akin. Hindi mo ako kilala, sir. Madiin kong sabi. O sige, sa barangay tayo mag-usap. Ikaw ang humarap sa boss ko Lagot ka ron. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Iyak nang iyak ang anak ko matapos naming magkasundo na sa barangay aayusin ang problema. Pilit ko siyang pinapatahan. Paulit-ulit din siyang umiiling. Sorry, Mama.
Kasalanan ko po. Hindi ko sinasadya na mabato ang kotse ng lalaki. Naglalaro po kasi kami. Bakit naman kasi bato, anak? Sige na, tahan na. Ayos lang. Basta't wag mo nang uulitin, ha? Okay? Tumango ang anak ko't muli akong niyakap. Napaagang out ko sa trabaho dahil pupunta kami sa barangay kung saan haharapin namin ang lalaki at ang amo niya. Pagdating namin ng anak ko sa barangay, ang lalaki pa lang ang meron. Hindi pa kami nakapagsimula kasi hindi pa dumarating ang amo ng lalaking ito. Pa-VIP pa yata? Bakit ang sama ng tingin mo sa akin, bata ka, ha? Di ka ba nakukonsensya sa ginawa mo? Sambit ng lalaki sa anak ko na masama ang tingin sa kanya. Mahina akong sinaway ang anak ko. Pasensya na ho, sir. Tsk, mga ganyang bata, pinapalo dapat yan eh. Napakawalang modo. Nagtangis ang aking bagang. Pinipilit na ikalma ang aking sarili. Baka mabato ko rin ang lalaking ito eh, masyadong mapagmataas. Baka ganito rin ang ugali ng amo niya, kaya't paghahandaan ko na. Kalahating oras ang nasayang bago dumating ang amo ng lalaki. Hindi ko ito tiningnan dahil baka panibagong inis na naman ang maramdaman ko. Sir, mabutit dumating na ho kayo. Pasensya na po talaga sa nangyari sa kotse niyo. Hindi nagsalita ang amo kaya't humarap na ako. Good afternoon po. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makita ko kung sino ang bagong dating. Para bang umatras ang dila ko at nawala ng salita. Hindi ko ito inaasahan. Gulat na gulat ako ngayon. Pati siya'y nagulat din sa akin. Sir, siya pala ang ina ng batang bumato sa kotse mo. Ani pa ng lalaki. Bumaba ang tingin ni Nathaniel kay Nate na nakayakap sa akin. Ngunit sobrang sama ng tingin. Mas lalo lamang nagulat si Nathaniel. Bumilis ang pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko lubos na ine-expect na sa barangay hall ko siya makikitang muli. Kasama pang anak ko. Ano nga palang ginagawa niya sa lugar na ito? Dito ba siya nagtungo sa kanyang pag-alis sa kanila? Bakit hindi ko siya nakikita? Bakit ngayon lang? Ikaw ang may-ari ng kotse? Ani ko nang nahanap ko ng saktong mga salita. Gaya ng sabi ko sa driver mo, babayaran ko. Hindi naman niya ako kailangang maliitin dahil kayang-kaya ko yung bayaran. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Mukhang gulat na gulat siya. Naiintindihan ko siya. May anak ba naman ang sinabihan niyang baog? Sampal yun sa kanya. Sir, pagkuha ng atensyon ng lalaki sa amo niya. Huwag mo nang bayaran. Yun ang unang lumabas sa bibig niya. Kumunot ang aking noo. Bakit hindi? Kasalanan ng anak ko. Binato niya ang kotse kaya't babayaran ko. Hindi na kailangan. Ayos lang. Napakurap-kurap ako sa kanya lalo na't ngumiti siya na para bang wala kaming masakit na nakaraan. Pati ang lalaki na galit sa akin kanina, nalito sa ipinakita ng boss niya. Nagbaba siya ng tingin sa anak ko na nakakunot ng noo. Bakit po kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Gusto mo, batuhin ko ulit yung kotse mo? Banta pa ng anak ko at umalis sa yakap ko. Hindi ako nakagalaw nang maglahad ng kamay si Nathaniel sa anak ko. Ayos lang. Pwede mong batuhin palagi. Nalaglag ang panga naming lahat sa narinig. Pati ang barangay captain na nakakita at nakarinig ay nalito na. Hoy, magagalit ang mama mo kapag ginawa mo yun. Mamumulubi yan siya. Hindi niya naman babayaran. Umigting ang pangakot inilayo ang anak ko sa kanya. Napaayos siya ng tayo at tumingin sa akin. Hindi ako tanga kung anong ginagawa niya. Mukhang hindi siya gulat na may anak kami. Mukhang alam niya nga eh. Nagulat na nga lang siya na nagkita kami. Hindi ko ito tolerate ang kamali ang ginawa ng anak ko kaya't babayaran ko. Magkano ba? Sabihin mo agad sa akin. Ayokong magkaroon ng utang ng loob kaya't babayaran ko. A dinner with you will do as a payment. Napasinghap ako. Mukhang hindi na yata kailangan ng masinsinang pag-uusap. Dahil mukhang ayos lang naman kay sir. Pagsabat agad ng barangay opisyal. Wala na po bang reklamo? Pirmahan nyo na ito at pwede na kayong umalis. Sabay kaming lumabas sa barangay hall matapos naming magpirmahan. Hindi ako makatingin sa kanya habang si Nathaniel may sinabi sa lalaki kaya't nauna ito dalang basag niyang kotse. Hindi ko akalaing dito tayo muling magkikita. Pagbasag niya sa katahimikan, hindi ko siya sinagot. Matagal ko nang alam na nandito ka kaso hindi ako makalapit. Ayaw kong ipagtabuyan mo ko kaya't hanggang tanaw lang ako sa malayo. Napatingin ako sa kanya.
So matagal mo nang alam na may anak ako? Oo, nasa ospital ako ng mga anak ka. Ngunit gaya ng dati, alam kong hindi mo gusto kapag nakita mo ko. Mahina muli akong napasinghap sa nalaman. Beatrice, gusto kitang makausap. Para saan pa? Nandito ka pala eh. Bakit hindi mo ako nilapitan? Gusto mo pala akong makausap. Nakagat niya ang ibabang labi niya at nag-iwas ng tingin sa akin. Naglayas ako, Beatrice. Nung umalis ka, umalis na rin ako. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ako ng pamilya ko. Pero hindi na ako bumalik. Hindi ko na kayang mabuhay na parang tuta. Kaya nandito ako kung nasan ka. Hindi para guluhin ka, kung hindi para buuin din ng sarili ko habang malaya kang tinitingnan sa malayo. Pumara na ako ng tricycle kaya hindi na niya dinagdagan ng kwento niya. Mauuna na kami, Nathaniel. May trabaho pa ako. Sige, mag-ingat kayo. Natulala ako pagsakay ko ng tricycle. Niyakap agad ako ng anak ko habang bumabiyahe ang sinasakyan namin. Mama, nakita ko ng lalaking yun. Napatingin ako sa anak ko. Ha? Nakikita ko siya minsan sa school. Binibigyan niya ako ng pagkain palagi. Nung nakaraang buwan, pinagtanggol niya ako sa kaaway ko. Siya yung humarap sa prinsipal. Namilog ang mata ko. Ha? Bakit hindi mo sinasabi yan sa akin? Ang sabi po ng lalaki, hindi ko raw sasabihin sa'yo kasi magagalit ka. Hindi na ako nagsalita sa nalaman. All this time, nakilala na pala ng anak ko ang papa niya. Kaya pala minsan busog na busog itong anak ko kada uwi. Minsan may dala pang pagkain. Tapos ang sabi bigay lang daw sa school. Pati bag niya na sobrang ganda na. Sabi bigay daw ng sponsor kasi siyang nakakuha ng highest. Mukhang tinuturuan pang anak kong magsinungaling. Ako lang yata itong walang kaalam-alam. Mabutit ganun. Mabutit hindi niya binalak kunin ng anak ko. O baka masyado lang akong kampante at may hidden agenda talaga siya. Ilang araw akong hindi pinatulog dahil kay Nathaniel. Nagsaliksik ako tungkol sa kanya sa pamamagitan ng common friends nito. Nagtanong ako tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa nabanggit ang isang kumpanya na hiring ngayon. Hiring ang DLVG company ngayon. Alam mo sobrang gwapo ng may-ari. Hindi rin matanda. Nakita ko na sa personal. From scratch talagang pagbuo ng kumpanya. Hindi umasa sa rich parents. Sinong may-ari? Tanong ko. Sabi ng friend ko na nagtatrabaho doon. Nathaniel Deli Vigue? Ay mali. Nathaniel de la Vega. Oo, kaapelido mo pa nga. So hindi niya talaga kinuha ang gustong ibigay ng pamilya niya? Nagsimula talaga siya sa umpisa? At dito talaga kung nasaan ako? Alam mo, ang inspiring ng story ni Mr. de la Vega. Na-feature kaya yung kwento niya tungkol dun sa pagbuo niya ng kumpanya. Marami ang na-heartbroken na may asawa na pala siya, na kaya siya nagsusumikap na maging successful nang hindi umaasa sa pamilya niya para sa asawa niya raw. Para hindi na raw niya to kailangang hiwalayan. Mukhang hiwalay yata kasi hindi naman namin makita na may kasama siyang babae. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa narinig. Nandito pa rin ang kirot sa puso ko. Yung mga salitang nabitawan niya noon, hindi pa rin nawawala sa sistema ko. Pero hindi ko maiwasan ang mabangha sa kanya. Hindi ko rin inaasahan na tatayo siya sa sarili niyang mga paa. Naalala ko noong nagsasama pa kami kung gaano niya kagustong makuha ang kumpanya ng kanilang pamilya. Na magsisikap siya para makuha ito. But he ended up launching his own business. Ano kayang nangyari sa pamilya niya? Kay Ellen? Napailing ako. Hindi ko na dapat iniisip to. Labas na ako ron. Wala nang saysay para balikan ang nakaraang nagkalamat na. Nagpanggap pa rin ako na normal lang ang lahat, na hindi nakaapekto sa akin ang muling pagkikita namin ni Nathaniel. Iyahatid ko si Nate sa school at magtatrabaho sa flower shop. Akala ko nga'y hindi ko na muling makikita si Nathaniel dahil ilang araw din siyang hindi nagpakita. Pero nagpakita siya bigla sa flower shop at pinakyaw pa ang lahat ng bulaklak. Hindi na niya kasamang tauhan niya na may masamang ugali. Siya na lang mag-isa at bago ang sasakyan niya. Saan mo naman gagamitin yung mga bulaklak? Hindi ko maiwasang itanong yon. Humalakhak si Ma'am Chat mahinang tinapik ang aking balikat.
Huwag mo ngang tanungin ng ganyan ng customer natin. Baka umatras yan. Sayang naman. Ay naku sir, salamat sa pagbili ha. Ang swerte naman ng mapagbibigyan mo. Wala ka ng trabaho, right? Kasi inubos ko na. Natigilan ako sa tanong niya. Anong sinasabi mo? Maniningil ako. I want a dinner with you. Napasulyap ako kay Ma'am Cha na napaawang na ang labi. Teka! May kamukha ka. Kamukha mo yung anak niya. Asawa ka ba ni Beatrice? Napapikit ako sa tanong ng aking amo. Oo, ako nga po ang... Hiwalay na po kami. Pagputol ko kay Nathaniel at sinamaan siya ng tingin. Ikaw babae ka ha? Kay pogi-pogi naman pala ng asawa mo? Bakit hiniwalayan mo? Tanungin mo po siya, kasalanan niya yun. Hindi ko mapigilan. Ayoko nang pag-usapan yon pero kasi hindi mapigilan lalo na't nandirito siya. Oh, kasalanan mo naman pala. Sayuin mo. Napailing na lang ako saka iniwan sila para tulungan ng katrabaho kong ilagay sa kotse ang mga bulaklak na binili ni Nathaniel. Dinner tayo. Bumuntong hininga ako saka nilingon siya. Nandito na kami sa labas ng flower shop, sa harapan ng kotse niya. Ano ba talagang pakay mo? Kasi sa pagkakaalam ko matagal na tayong tapos. Bakit biglang ganito? Kasi may anak tayo? Kaya bumalik ang loob mo? Talaga? After 7 years? No, that's not it, Beatrice. Eh kung hindi naman pala, ano nga ba? Kung gusto mong bumawi sa anak mo, sa kanya ka bumawi. Ginagawa mo na nga ng ilang taon, di ba? Hindi ka man nga lang nagsabi sa akin eh. Tinuturuan mo pa nga magsinungaling ang anak ko? Baka kasi magalit ka. Alam ko kung gaano kitang nasaktan noon. I didn't mean all of it. Nagawa ko lang yun dahil ayaw kitang malagay sa alanganin. At saka, hindi ko naman pinakilalang sarili ko bilang ama niya. I want you to introduce me to him. Stop talking. Wala na akong dapat na. I love you. Napasinghap ako sa sinabi niya't natigilan. I love you. I always do. Yung sinabi ko noon sa ospital hindi yun totoo. Sinabi ko yun out of frustration. Alam mo kung gaano ka-importante sa pamilya ko magkaroon ng apo para may magmamana sa pinaghirapan nila. Pero hindi ko na yun naisip. Kahit hindi tayo magkaanak, it's fine with me. Pero hindi sa kanila ni Mama. They wanted us to separate. Plano ka pang ilagay nila sa mental. Sabihing nabaliw. What? Nalaglagan pang ako. Yes. Gusto ka nilang sirain para madali ang proseso ng paghihiwalay. Hindi ko kaya yun. Kaya nagawa kong sabihin yun sa ospital. Pero hindi ko kaya, Beatrice. Kaya nga ako nag-business trip for 1 month para iwasan muna yun at makapag-isip ng tamang gagawin. Ang kaso nakisali ang ex ko. Nakakampi pala ng pamilya ko. At pinapirma ka. Hindi ko alam yun. Hindi ko inutos kay Ellen yun. Sa haba ng sinabi niya, nag-mix na yun sa utak ko. Insulto sa akin na gawin akong baliw para madali akong alisin sa buhay nila. Nakakagalit? I'm sorry for everything, Beatrice. I really do. Alam ng Diyos kung gaano akong nagsisisi sa lahat. Masyado akong duwag. Kaya't ito ang pambawi ko. Nagsimula ako sa umpisa. Tinayo ko ang sarili ko para hindi na ako makokontrol ng pamilya ko. Para sa'yo. Para sa'yo, Beatrice. Sobrang sikip ng dibdib ko. Ramdam ko ang sincero sa boses ni Nathaniel. Ngunit kung bibigay ako, parang wala lang ang lahat ng nangyari. At nung nalaman kong naaksidente ka sa mismong kaarawan ko, nawala ako sa tamang pag-iisip. Alam kong mali na gagawin ko yun pero nagawa ko. At alam ko na hindi madali para makalimutan mo ang ginawa ko. Pinagsisisihan ko yun, Beatrice. Ano bang gusto mong mangyari? Humakbang siyang palapit sa akin. I want us back together, Beatrice. Yan ang gusto ko. Hinayaan kitang mag-isa ng ilang taon. Pinigilan kong sarili kong lumapit para pahupain ang galit mo. Pero bumalik ulit ang galit ko nang makita ka. I know, pero gusto kong bumalik muli sa buhay mo. Bilang asawa mo. Bilang ama ng anak natin. Tingin mo ganun lang kadali yun matapos ang ginawa mo? Paghihirapan ko. Hanggang sa matanggap mo ko ulit. Hanggang sa kaya mo na akong patawarin. Tiningnan ko siya ng mariin. Sobrang seryoso niya. Para na siyang naiiyak. Tinaasan ko siya ng kilay. Bahala ka.
Iniwan ko na siya sa labas at bumalik sa loob ng flower shop. Pinagbigyan ko siya hindi dahil marupok ako kung hindi para na rin sa anak ko. Pero syempre, kung gusto niyang bumalik sa buhay ko, dapat niya talagang paghirapan. Kasi masakit ang ginawa niya sa akin. Nagsimula na siyang gawin yon. May ilang pa rin sa akin ngunit tiniis ko yun kasi gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Isinama ko siya sa school para kunin ang anak ko. Nadatnan pa namin sa gate na may kabangayan, kaya't napalapit ako. Nate! Napalingon siya ang kanyang kabangayan sa akin. Umayos to ng tayo at parang natakot. Ano na naman ba yan? Tinaasan ko siya ng kilay. Siya kasi, inaasar ako na walang tatay. Kaya inaya ko siya na makapagsuntukan na lang kami. Maangas na wika ng anak ko. Totoo naman ah. Ani ng kaklase niya yata na bahagyang kinabahan. Hindi yan totoo. May tatay ako. Ayun oh. May itinuro siya. Nilingon ko ito. Umawang ang labi ko na si Nathaniel ang itinuturo niya. Ayan ang tatay ko. Naalala mo yan? Umatras ang bata at saka tumakbo ng palayo. Napabuntong hininga na lamang ako sa kinuhang bag niya. Huwag ka na ngang magsisimula ng away, Nate. Baka ako na talagang ipapatawag next time. Mama, bakit mo siya kasama? Friends na kayo? Hindi agad ako nakasagot. Gusto mo bang mamasyal? Kakain sa labas. Alok agad ni Nathaniel upang basagin ang awkwardness. Bakit po? Di ba may kasalanan pa kami sa'yo? Ngumiti si Nathaniel. Kaya nga, may kasalanan ka, di ba? Para mapatawad na kita. Gusto kong sumama ka sa akin mag-dinner sa labas. Kasama yung mama mo. O sige, kasalanan ko naman eh. Sasama ako. Marami ka bang pera? Malakas kasi akong kumain. Nate! Saway ko. Oo, marami. Daldal ng daldal si Nate nang makapasok kami sa loob ng sasakyan ni Nathaniel. Tuwang-tuwa pa nga siya sa ikinikwento ng anak ko kahit wala naman tong katotohanan. Wala sa sariling napangiti na lang ako. Dadahan-dahanin ko na lamang siguro. Gusto ko munang maging close sila Nathaniel bago ko sabihin na papa niya ito. Kapag sasabihin ko ngayon, may posibilidad pa na magalit ang anak ko. Galitin na bata pa naman to at nagtatampo pa. Pagdating namin sa restaurant, walang hiya-hiyang maitinuro-turo ang anak ko habang hawak-hawak sa kamay si Nathaniel. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Nagulat ako nang may naglagay ng flower crown sa ulo namin. Staff to ng restaurant na aming pinasukan. Happy Family Day po, ma'am, sir. Hindi ako nakapagsalita agad. Family Day pala ngayon? Thank you. Nilingon ako ni Nathaniel. Alika, Beatrice. Tumango ako sa kanya at sumunod sa kanya. Maraming in-order na pagkain si Nathaniel. Halos lahat ng pagkain, paborito ng anak ko. Naglapag sa harapan kong waiter ng isang pamilyar na dish. Umawang ang labi ko nang makita ko na paborito ko ito. Paborito mo yan, di ba? Mahinahon na may halong malambing na pagkakatanong ni Nathaniel sa akin. Oo, salamat. Nagbaba ako ng tingin sa pagkain. Paborito ko ito na buttered shrimp. Parang hinapos ang puso ko sa nakita. Paborito ko itong kainin. Ito ang niluluto ni Nathaniel noong nagsasama pa kami. Pero sa loob ng 7 taong nagkalayo kami, hindi na ako nakakain ng paborito ko kasi hindi naman ako marunong magluto ng ganyan at busy na rin ako sa buhay. Masaya ang aming dinner. Yun ang paglalarawan ko base na rin sa reaksyon ng anak ko. Pagkatapos namin sa restaurant, nagtungo kami sa mall. Ano bang gusto mo, Nate? Tanong ni Nathaniel sa anak ko. Gusto ko ng bike kaso ayaw ni mama. Ba't mo na itanong? Bibilhan mo ba ako? Napatingin si Nathaniel sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Kung papayag ang mama mo, bibilhan kita. Nagningning ang mga mata ni Nate at agad na bumaling sa akin. Sige na mama, pumayag ka na. Promise hindi na ako mamumuntok. Sige na, please. Sa huli, lumambot din ang puso ko. O siya, sige, payag na ako. Yay! Thank you, mama! Hindi lang naman sa araw na yon ang pagkikita namin ni Nathaniel. Nagsimula sa 4 na araw sa isang linggo. Hanggang sa inaraw-araw niya na pati ang kapitbahay ko na si Mariana. Nagtataka sa araw-araw na may hihinto na kotse sa apartment namin. Asawa mo ba yun? Kamukha ni Neta.
Tanong ni Mariana matapos pumasok ni Nathaniel sa loob ng apartment. Pinapunta ko siya kasi nasira yung gripo namin. At dahil marunong siyang mag-ayos, siyang pinapaayos ko. Oo, asawa ko. Hindi ko naman pwedeng itanggi yun kasi kahit hiwalay na kami, mag-asawa pa rin kami. Hindi kami annulled. Mukhang mayaman ah. Bakit ka pa nagtitiis sa apartment mo? Swerte mo naman. Nginitian ko lang siya saka pumasok na sa loob. Nathaniel, sinilip ko siya sa banyo. Seryoso niyang inaayos yun at napasigaw pa ako nang umagos ng malakas ang tubig at nabasa ang kanyang damit. Anak ko, nabasa ka na. Ayos lang. Tinigil niya na muna ang kanyang ginagawa at hinubad ang kanyang pang-ibabaw na damit. Napalunok ako nang makita ang kanyang magandang katawan. Ngayon ko lang to nakita after so many years. Mas lalo tong gumanda. Akin na yung damit mo, patutuyuin ko yan. O sige. Nang ilhad niya sa akin ng kanyang basang damit, biglang nawala ang kuryente. Pabagsak kong ibinaba ang kamay ko sa nangyari. At sa hindi sinasadya, may nasagi ako. Umungol kasing bigla si Nathaniel. Ano yun? Ayos ka lang ba? Medyo madilim kasi ang banyo kaya't hindi ko talaga alam kung saang parte ng katawan niya ang nasagi ko. Oo, ayos lang ako. Pero napamura siya. Nataranta ako. Saan ba yung nasagi ko? Pasensya ka na. Hilutin na lang natin. Binalikan ko kung saan ko nasagi ang kamay ko kanina at muling napaungol si Nathaniel nang mahawakan ko ang isang bukol. Para akong napaso at agad kong binitawan. Pulang-pulang mukha ko sa hiya. Gusto ko pasensya na. Hindi ko. Natigilan ako nang hawakan ni Nathaniel ang aking palapulsuhan. Napalunok ako sa kanyang ginawa. Bakit? Hindi ko kaya. Sorry. At napasinghap ako ng isandal ako ni Nathaniel sa tiles ng banyo at hinalikan ako. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko dahil sa halik na matagal ko na ring hindi natikman. Para bang nablangko ang aking isipan at hindi man lang siya magawang itulak. Kumala siya sa halik at pinagtagpo ang aming noo. I'm sorry. Umiwas ako ng tingin sa kanya kaya't nagkaroon siya ng akses sa leeg ko. Napahawak ako sa likod ng ulo niya at napakapit. Mama! Nandito na po ako! Ang dilim! Napadilat ako at malakas na itinulak palayo sa akin si Nathaniel nang marinig ang boses ng anak ko. Narinig ko pang mahina niyang hiyaw dahil natumba siya sa lakas ng pagkakatulak ko. Sorry, nandito na si Nate. Nabangga pa ako sa pader dahil sa pagmamadali ko, pero tiniis ko lang ang sakit. Paka-paka pa ang ginawa ko sa kusina para lang makakuha ng flashlight. Sandali lang anak! Nang may nakuha na ako, agad ko itong binuksan at nagtungo sa pintuan. Anak! Mama! Bakit walang kuryente? Hindi ko alam anak eh. Pagkuha ko sa bag niya, bumalik na ang kuryente. Lumabas naman sa banyo si Nathaniel. At ang umbok niya sa kanyang pantalon, mas lalong lumaki. Parang gigil na itong lumabas. Oh, nandito ka po? Ani Nate. Oo. Sabihin mo nga yung totoo? Nanliligaw ka ba sa mama ko? Nakagat ko ang labi ko. Pwede ba yun? Matatanggap mo ba ako? Tanong ni Nathaniel. Oo naman, the best ka kaya. Mas mabuti ka pa nga kaysa sa totoo kong papa eh. Parehas kaming natigilan sa sinabi ni Nate. Sumeryoso ko't nilapitan siya. Anak, huwag mong sasabihin yan ha? Totoo naman po eh. Mas mukha pa nga siyang papa ko kaysa sa totoong papa ko. Nakagat kong ibabang labi ko. Gusto mo ba siyang maging papa mo? Tanong ko. Oo, mayaman siya mama. Baka sa susunod kotse na ibibili niya sa akin. Natawa ko. Natawa rin si Nathaniel na nakatingin sa amin. Paano kung sasabihin ko sa'yo na siya ang tunay mong papa? Hindi ka ba magagalit? Nag-iba ang ekspresyon ng anak ko. Bigla akong kinabahan. Anak, totoo po ba? Halos mabingi ako sa sigaw ng anak ko. Oo, papa mo siya. Pasensya ka na kung... Ayos ah! Lumapit siya kay Nathaniel na hindi na maipaliwanag ang muka. Kaya pala sabi ng kaklase ko magkamukha tayo? Ikaw pala yung papa ko? Niyakap ni Nathaniel ang anak ko at doon, parang nagamot ang sugat sa puso ko. At least, natanggap agad ng anak ko. Hindi siya nagalit. Kasi mas nauna pa pala silang magkita
kesa sa amin. Hindi tinatantanan ng anak ko si Nathaniel magmula nang malaman niyang papa niya ito. Dito natulog ang papa niya at magkatabi sila. Pinagyabang niya rin sa mga kaklase niyang tungkol dito, kaya't wala nang nangaasar sa kanya. Masaya ako para sa anak ko. Para tuloy na buo na rin ang matagal na naming nawatak na pamilya. Nagkabalikan kayo ni Nathaniel? Taas kilay na tanong ni Mama nang mag-video call kami. Isinama ni Nathaniel si Nate sa kumpanya nila at dahil hindi ako sumama, ako lang natira sa apartment. Hindi huma, pero dito na siya natutulog sa apartment ko magmula nang malaman ni Nate na papa niya ito. Napairap si Mama. Ikaw ha? Alam ko kung saan na yan papatungo. Magkakabalikan din kayo niyan. Ma naman. Desisyon mo naman yan, ngunit hindi na ako makikipag-ayos sa pamilya niyan. Kung babalik siya sa'yo, abay siguraduhin rin niyang ipaglalabang kanya kasi kung hindi, ipapakulam ko na talaga yung asawa mo at ang pamilya niya. Sama niya na rin yung maasim niyang ex. Pupunta ho kami riyan, Mama, kapag tapos ng school year ni Nate. Uuwi kami riyan. Isasama ko ho si Nathaniel. Umirap muli si Mama. Hindi ko pa rin napapatawad ang lalaking yan. Alalahanin mong hindi ka inalagaan nung naaksidente ka. Alam ko ho yun, Mama. Pero matagal na yun. Ayaw ko nang manatili sa nakaraan. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya si Nate. At syempre, bigyan din ng pagkakataon ng sariling magmahal ulit. At hindi yun mangyayari kung hindi ko siya mapapatawad. Ang bait mo talaga, anak. Saan ka ba nagmana, ha? Sobra mo namang bait, anak. Mana ho ako sa'yo, Mama. At nagtawanan kami. Isa lang ang buhay. Yun ang napagtanto ko sa loob ng mahabang panahon. Kaya kong isakripisyo ang nasaktan kong puso para sa ikaliligaya ng anak ko. Ayoko siyang matulad sa iba na nagdurusa kasi kulang. Hindi naman tuluyang nawalang pagmamahal ko kay Nathaniel. Sadyang natabunan lang ito dahil sa mga nangyari. Pero hindi ito nawala. Hinayaan kong bumawi ng todo si Nathaniel sa akin at sa anak namin. Wala namang kaso kung magbibigay pa ng chance, basta deserving. At tingin ko, deserve naman yon ni Nathaniel. Sabay kaming nag-celebrate ng Christmas. First time to ngayong may anak na kami. First time din na kumpleto sa New Year. Kaya't hindi na malaman kung saan ilalagay ang kaligayahan na aking nararamdaman. Hindi ko sinabi kay Nathaniel na pwede na siyang bumalik sa buhay ko. Kusa na lang nangyari. Kusa na lang naging asawang muli ako sa kanya at ganun din naman siya. Pupunta tayo kila lolo't lola? Excited na tanong ni Nate habang hawak namin pareho ng asawa kong kamay niya. Oo, birthday na niya at gusto kanyang makita. 60th birthday na ni Mama kaya't grande ang birthday at marami ng imbitado. Isa na ron ang mga De La Vega, ang pamilya ni Nathaniel. Hindi kasi pwedeng hindi sila imbitahan kahit na may hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya kasi wala namang alam ang nakararami. Kaya sabi ni Mama, magplastika na lang daw sila. Lolo! Lola! Happy birthday po! Tumakbo si Nate patungo sa magulang ko at yumakap. Sobrang ganda ng dress ni Mama. Parang bumata siya sa paningin ko. Ganun siguro kung mahal ka ng asawa. Ang apo ko! Tuwang-tuwang magulang ko at ako naman, napasulyap kay Nathaniel na ramdam kong kaba. Hinawakan ko siya sa kamay. Ayos lang. Matapos mayakap ang aking anak, humarap ang magulang ko sa amin. Tumaas ang kilay ni Mama kay Nathaniel. I heard hindi pa kayo nagkikita ng pamilya mo simula nung lumayas ka. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa anak ko, pero palalagpasin ko ito dahil mahal ka niya. Nagbaba ng tingin si Nathaniel. I'm sorry po. Tumalikod na si Mama kasama ang anak namin. Happy birthday po. Pahabol ni Nathaniel. Hinarap ko siya. Pasensya ka na kay Mama. Lalambot din yan. It's fine. Hindi ko naman siya masisisi. Nasaktan kita. Matagal na yun. 7 years na. Wala na yung kirot. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin siya sa akin. Nabasag nga lang ang ngitian namin nang may lumapit sa amin. Kinabahan akong bigla nang makita kong pamilya ni Nathaniel. Nathaniel! Ani tita, habang hawak niya si Ellen na ngayon ay hindi na maipintang mukha. Mama, ramdam ko ang tensyon. Tama nga talagang hinala ko. Nasa iyo nga pala talagang anak ko.
tinatago mo sa amin? Ani tita sa akin. Mama, hindi pa matagal mula nang magkita kami. Then, I should be happy? Kasi mas pinili mong asawa mo kesa sa pamilya mo? Ni hindi mo tinanggap ang para sa'yo. Are you serious, anak? Hindi naman kasi dapat pumipili, Mama. Nathaniel, nagsalita na rin si Ellen. Hindi ikaw to eh. Sigurado ako na may ginawa sa'yong babaeng yan. 7 taon kitang hinintay. Ellen, hindi ka na dapat nakikisali pa rito. Hindi ka naman parte ng pamilya para. Nathaniel, hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan si Ellen. Siyang naging sandalan ko habang malayo ka. And you know what? You should be wise. Sinong magmamana dyan sa kayamanan mo ay baogyang babaeng yan, ha? Ma, nasa birthday party ka ng mama ni Beatrice. Wala naman talaga akong balak na pumunta sa party na ito eh. Pero dahil may posibilidad na makita kitang muli rito, kaya ako nandirito. At hindi ako nagkamali. Akala ko pa naman matalino ka. Alam mo na hindi mo madadala sa kamatayan mong negosyo mo kapag walang susunod na. Mama! Natigilan sa pagsasalita si tita nang lumapit si Nate sa akin. May chocolate ng mukha. Mama, pwede ba akong maglaro? May bago akong friend. Kita ko ang pagkurap ni tita sa narinig. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Okay anak, basta wag ka lang malikot ha. Wag manununtok. O sige po. Sumulyap si Nate kila tita bago tumakbong pabalik sa kanyang pinuntahan. Hindi nakapagsalita si tita sa gulat. Hindi po ako baog, tita. May anak na kami ni Nathaniel. His name is Nate, 7 years old. At ayaw niya sa mga masasamang ugali. Nanununtok ho iyan eh. Napalunok siya't hindi pa rin siya nakapagsalita. O sige po pupuntahan ko muna yung anak ko. Mag-usap muna kayo ni Nathaniel. Ngumiti ako ng plastic sa kanya bago silang talikuran at nagtungo na sa anak ko. Hindi na muling nanggulo ang mama ni Nathaniel dahil tuluyan na nga itong natahimik nang malamang may apo siya. Ayon kay Nathaniel, gustong makilala ng pamilya niya anak namin at dahil kumulo ang dugo ni mama, hindi siya pumayag. Ma, baka si Nate ang magiging paraan para magkaayos tayong lahat. Umangat ang kilay ni mama. Makikipag-ayos ka? Sa babaeng yun na muntik ka nang ipalagay sa mental? Ma, nakaraan na ho yun. At gusto ko talaga na magkaayos na tayong lahat. Para kay Nate. Ayokong lumaki siya na watak tayo. Na ganito tayo. Ipinaliwan. Tuwang-tuwang anak ko nang malamang hindi lang isang lola niya kung hindi dalawa. Malambot ang puso ni tita kay Nate. Kahit na walang masamang tingin niya sa akin. Napansin ko rin na wala na si Ellen sa paligid. Baka naitsapwera na. Doon pa lang, ramdam ko na magiging isang pamilya na kaming muli. At dahil yun kay Nate. Patawarin mo kami, iha. Alam ko na hindi madali ang pagpapatawad pero gusto ko lang malaman mo na sincero kami. Sobrang saya ko nang malamang may apo ko, iha. Nawala ang lahat ng galit at inis ko. Parang si Nate ang solusyon sa lahat ng ito. Gusto ko rin ng kapayapaan kaya sana tanggapin mo ang sorry namin. Ani tita. Gusto ko hong lumaki si Nate na may masayang pamilya. Kaya tinatanggap ko ang sorry ninyo. Sabi ko, hindi na pinatagal dahil mas importante ang pagkakaisa, lalo na't isang pamilya kami. Niyakap ako ni tita at hinalikan sa pisngi. Naiyak ako kasi posible pa palang mangyari ito, na may hangganan din ang lahat, lalo na ang nakaraan na meron kami. Ang saya ko, Nathaniel. Magkahawak kami ni Nathaniel habang nasa labas kami ng bahay. Mula rito, rinig namin ang tawanan nila mama at tita. Nagkaisa kasing muli ang pamilya ko at ang pamilya ni Nathaniel para sa isang family gathering. First time muling nangyari ito after 7 years. Ang sarap sa tenga ng mga tawanan nila. Nakangiti na rin si Nathaniel na halos umabot na sa langit. Ako rin, sobrang saya ko. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon. Pangako, hindi ko gagawin ang ayaw mo. Mamahalin kita araw-araw. Pahahalagahan araw-araw. Napangiti ako, hindi na itago ang kilig. At para tuluyan tayong magsimula muli, may nais akong itanong sa'yo. Nanlaki ang mata ko nang lumuhod sa harapan ko si Nathaniel at inilabas niya ang isang singsing. Uy, ano yung ginagawa mo?
Tumingala siya sa akin. Gusto kitang pakasalan muli. Bilang pagsarado sa nakaraan ay bubuksan ang kinabukasan. Mahal na mahal kita, Beatrice. Kahit napatawad mo na ako, araw-araw pa rin akong babawi sa'yo. Will you marry me? Nangilid ang luha sa aking mga mata. Oo, magpapakasal muli tayo, Nathaniel. Sinuot niyang singsing sa aking daliri bago tumayot niyakap ako. Narinig kong hiyawan ng pamilya namin kaya't kumalas kami sa isa't isa at tinanaw sila. Nagpalakpakan sila na may ngiti sa mga labi. Napangiti na rin ako at nang magkatinginan kami ni Nathaniel, siniil niya ako ng halik sa labi sa harap mismo ng pamilya namin. Wakas!